Hataw Balita ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Ang oras natin sa buong kapuluan alas 5:02 po ng umaga, Philippine Standard Time. Ako po si Annie Rantoy. Ngayong araw po ng Biyernes, ika-11 sa buwan ng Abril, taong 2025, tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Sakay pa rin po ako ngayon ng UNTV Radio Mobile Booth na narito ngayon sa Marikina Charity Center na matatagpuan dito sa capital ng bansa, ang Marikina City. At syempre, makakasama rin natin ngayong umaga ang ating global correspondent na si Nina Bascon mula naman sa Melbourne, Australia para ihatid ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Nina, magandang umaga po sa inyo. Samantala, simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hayaan ng NBI at DOJ na magsagawa ng investigasyon ukol sa viral na polvoron video kung saan may lalaking tila kahawig niya na umano'y gumagamit ng iligal na droga. Maraming tinanggi ng Malacanang ang video at sinasabing gawa ito gamit ang AI o deepfake technology. Itinuro ng blogger na si Pebbles Coranan, si dating spokesperson Harry Roque, na nasa likod ng video bagay na itinanggi ni Roque. Tumanggi naman ang palasyo sa panawagang sumailalim si Marcos sa hair follicle tests at iginiit ang nagbibintang ang dapat na magpatunay. Nakausap natin ang Pangulo at sinabi po niya na hayaan na lang po natin ang ating mga law enforcement agencies, ang NBI, ang DOJ, ang magsagawa ng pag-iimbestiga patungkol dito. At kung mayroon dapat na managot, kung napakita talaga ang liability ng kahit sino dyan na involved, ay dapat lamang po siguro masampa ng kaso. Hataw Balita ngayon. Parehong nakuha ni Senator Christopher Bongo at ACT-CIS Representative Erwin Tulfo ang #1 spot sa pinakabagong senatorial survey ng Okta Research na isinagawa noong March 18 hanggang 24, 2025. Nagtala si Go ng 64% voter preference habang may 61% naman sa Tulfo kaya't itinuturing silang statistically tied sa una at ikalawang pwesto. Kasunod nila Ben Tulfo na nakakuha ng 48%, dating Senate President Tito Soto na may 46% at Senator Bong Revilla na may 45%. Base sa naturang survey, may chance ring manalo sina Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Francis Tolentino at Amy Marcos. Isinagawa ang survey sa 1,200 respondents sa pamamagitan ng face-to-face interviews at may 95% confidence level. Hataw Balita ngayon. Nakatanggap naman ang Commission on Elections ng 63 o 63 ulat ukol sa umano'y vote buying at pang-aabuso sa mga pondo ng gobyerno isang buwan bago ang halalan sa Mayo. Karamihan sa mga ulat ay mula naman sa NCR, Region 3 at Region 4A. Ayon sa report, nagbibigay umano ang ilang mga kandidato ng pera, goods at grocery sa mga botante. Binanggit ni Commissioner Ernesto Ferdinand Maceda Jr. na ang mga programa tulad ng AKAP ng DSWD ang pangunahing nasasangkot sa reklamo hinggil sa abuse of state resources. Patuloy ang investigasyon ng COMELEC para sa mga posibleng kasong election offense at diskwalifikasyon sa mga kandidatong inirereklamo. The bulk of these reports are on vote buying, but humahabol na yung abuse of state resources. 36 ang vote buying, 32 ang abuse of state resources. At yung iba kasi nag-overlap. Okay? Karamihan pa rin ng mga reports natatanggap mula sa NCR, Region 3, Region 4A. Hataw Balita ngayon.
Inanunsyo ng Commission on Elections na handa na sila para sa kauna-unahang internet voting para sa mga overseas Filipino voters na magsisimula sa April 13 at matatapos sa May 12. Para sa mga lugar na walang internet access, bumoto sila gamit ng automated counting machine. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, kung nais ng mga botante na dumalaw sa embahada para sa mga dokumento, maaari din silang bumoto sa mga kiosks na itinayo ng COMELEC sa mga embahada. Kung gusto nilang dumalaw din sa embahada, meron silang ipaprocess ng mga dokumento sa embahada, might as well doon na lang din sila bumoto sa ating mga kiosk na naandyan. Bagamat hindi natin ine-expect na ganun sila kadami ngayon. Hataw Balita ngayon. Nanindigan ng Commission on Elections na may jurisdiksyon sila sa kaso ni Pasig City Congressional Candidate Attorney Christian Sia. Ito ay kaugnay ng mga pahayag ni Sia laban sa mga single mothers sa isang campaign event. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, handa silang sagutin ang issue kahit pa makarating ito sa Supreme Court. Paliwanag ni Commissioner Ernesto Ferdinand Macena Jr., hindi layunin ng COMELEC na magsilbing morality police kundi ipatupad ang mga batas na kamakailan lamang ay naipasa. Kung wala pa ng jurisdiction ng COMELEC laban sa mga kandidato, sino ang meron? Kung ang kandidato ang pag-uusapan. So hindi ba pagka ang isang kandidato may na-commit na election offense, may posibilidad na election offense na yan dahil kandidato ka, at the same time paglabag pa sa revised penal code dahil ordinaryong Pilipino ka. Hataw Balita ngayon. Nakatanggap ng batikos mula sa ilang mambabatas ng Memorandum Circular ng Civil Service Commission o CSC na nagbabawal sa mga government employees na makilahok sa partisan political activities sa social media ngayong papalapit ang 2025 midterm elections. Ayon kay Representative Franz Castro, ito ay paglabag sa mga constitutional rights ng mga kawani ng gobyerno. Sinabi naman ni Representative Sia Alonto Adjong na habang sang-ayon siya sa hindi paglahok sa partisan politics, labis ang pagbabawal sa simpleng pag-like o share ng mga posts. Umaasa ang mga mababatas na i-reconsider ng CSC ang kanilang memorandum ukol sa social media activities ng mga government employees. I hope that we can still maintain that our civil servants remains to be non-partisan and apolitical, but as simple liking for a very simple reason that they like the messaging, na hindi naman sila nang-endorso o nangangampanya doon sa kandidato is to me too restrictive and too punitive. Hataw Balita ngayon. Lumabas sa isang pag-aaral ni Dr. Michael R.M. Abrigo ng Philippine Institute for Development and Studies na malaki ang epekto ng bullying hindi lamang sa academic performance ng mga estudyante, kundi pati na rin sa ekonomiya ng bansa. Tinukoy niya ang bullying ay may contribution sa pagkawala ng 5 peso points na nagiging sanhi ng pagbaba ng GDP ng Pilipinas ng 0.05% hanggang 0.08%, nakatumbas ng 10 hanggang 20 billion pesos. Ayon pa kay Dr. Abrigo, ang halagang ito ay kapareho na ng budget ng Department of Education para sa mga libro at computerization program. Kaya't ang hindi pag-aksyon sa bullying ay nagdudulot ng pagkawala ng pondo para sa mahalagang proyekto sa edukasyon. We estimated that this may lead to substantial economic losses. Mukha siyang barya pero it could actually fund important programs na dapat napunta para sa mga bata. Hataw Balita ngayon. Inaasahan ng Department of Transportation na magkakaroon ng kiosks sa mga pantalan sa loob ng 2 hanggang 3 buwan upang makabili ng electronic ticket na makatutulong upang maiwasan ang mahahabang pila at makakapigil sa mga fixer. Ayon kay DOTR Secretary Vince Dizon, layunan ng e-ticketing system na gawing mas madali at accessible ang pagbili ng ticket, pati na rin upang maiwasan ang overloading ng mga barko.
Inatasan din niya ang Batangas Port Management na dagdagan ang Wi-Fi sa pantalan upang mapabuti ang serbisyo, lalo na ngayong malapit na ang long holiday at inaasahan ang mataas na bilang ng mga pasahero. Unang-una, pagka may e-ticketing na tayo, masosolve na yan. Kasi hindi na kailangan ng fixer pagka may e-ticketing. Bibigyan na lang sila. Either may kiosk, later on, pinapagawa ko pa kay GMJ, gawin na online. No? Para nasa bahay ka pa lang, pwede ka nang bumili ng ticket. No? Hataw Balita ngayon. Iniimbestigahan ng Philippine National Police ang dalawang lalaki na nakita umanong nag-iwan ng sasakyan ng Chinese businessman na si Anson Ke at ang kanyang driver. Gayunman naniniwala ang PNP sa isang grupo at hindi lamang dalawang tao ang responsable sa krimen. Kinumpirma ng PNP na ang sasakyang na-recover sa Quezon City ang huling sinakyan ng mga biktima bago sila natagpuang patay sa Rodriguez, Rizal. Tinututukan din ng PNP ang posibilidad na koneksyon ng kaso sa mga operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators at iba pang kidnapping incidents. Ayon kay Undersecretary Claire Castro, patuloy ang investigasyon at tiniyak ng Malacanang na hindi titigil ang gobyerno sa pagre-resolba ng mga ganitong krimen. We are pursuing some leads po at as to what extent po yung leads po na ito ay nandun po tayo sa direksyon na tinitignan na yung mga involved po dito ay possibly involved din po sa ilang kidnapping incidents po. Opo, patuloy po ang pag-iimbestiga po dito. Hindi po ito tutulugan ng gobyerno. Ang lahat po na nagaganap dito ay pinagbilin po ng Pangulo na dapat imbestigahang mabuti para po ma-lessen o ma-eradicate ang mga ganitong klaseng krimen dito sa Pilipinas. Hataw Balita ngayon. Nakatakdang umalis ngayong araw ang team mula sa Department of Social Welfare and Development upang magbigay ng suporta sa mga Pilipino na apektuhan ng 7.7 magnitude na lindol sa Myanmar noong nakaraang buwan. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, ang mga tauhan ng DSWD ay magpapadala ng social workers upang magsagawa ng psychological first aid sa mga apektadong Pilipino. Ang 8 social workers mula sa DSWD ay mananatili sa Myanmar hanggang April 18 upang tiyakin na maipapadala ang tulong sa mga pamilya ng mga naapektuhan. Hataw Balita ngayon. Naglabas ng relaxation order ang Maritime Industry Authority o Marina upang mapagaan ang port congestion sa mga pantalan sa buong bansa sa inaasahang pagdagsa ng mga biyahero sa paparating na long holiday. Sa nasabing kautusan, pinapayagan ng shipping operators na mag-adjusts ng schedule at trip frequencies basta't may valid na permit. Ayon kay Administrator Sonia Malaluan, layunin itong mabawasan ang abala sa biyahe at matiyak na ligtas at maagap na pagdating ng mga pasahero. Papayagan ding bumiyahe ang mga barko kahit hindi pa oras ng alis basta't puno na ang kapasidad at ipatutupad ang first come, first serve basis policy. Hataw Balita ngayon. Papalapit na ang deadline para sa pagsusumiti ng Annual Income Tax Return o ITR sa Bureau of Internal Revenue na itinakda hanggang April 15, 2024. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumage Jr., mas mainam na magbayad ng buwis ng maaga kaysa ipagpaliban hanggang huling araw. Maaaring magkaroon ng penalties tulad ng interests at surcharge ang sinumang hindi makakapag-file at makakapagbayad on time. Dagdag pa nito, pinaikli na ang ITR form upang mapadali ang proseso ng pagbabayad at maaari na rin itong bayaran online. Kapag hindi tayo nakapag-file at nakapagbayad on time, ay maipinapataw po na interest na 12% at surcharge na 25%. So lalo na po yung interest ay patuloy ang pagtakbo niyan kahagat hindi nag-file at nagbabayad ng tamang. Hataw Balita ngayon. Maigting ang kampanya ng Bureau of Internal Revenue o BIR laban sa mga kumpanya at negosyo na gumagamit ng peking resibo.
ay kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. Marami na silang nakasuhan matapos katigan ng Department of Justice ang kanilang mga iniakyat na reklamo. Patuloy din ang programa ng BIR na Run After Fake Transaction o RAFT na may pangunahing layunin na habulin ang mga negosyanteng nandaraya at umiiwas sa pagbabayad ng buwis. Babala ng BIR, kasong kriminal ang maaaring isampa sa sinumang mapatutunayang hindi magbabayad at magtatangkang tumakas sa pagbabayad ng tamang buwis. Marami na pong nakasuhan at lahat po so far ng mga kasong isinampa namin sa Department of Justice ay kinatigan din po tayo ng DOJ at nagsampa na po ng kasong kriminal sa korte. At marami pa po tayong aabangan ng mga kaso at patuloy pa rin ang pagsampa namin ng kaso at pag-audit at paghahabol dito sa mga gumagawa ng at gumagamit ng mga peking resibo. Hataw Balita ngayon. Nagbabala ang Weather State Bureau Pag-asa na mararamdaman ang mas mataas na temperatura sa malaking bahagi ng bansa sa mga susunod na araw at linggo. Dahil dito, ayon sa Pag-asa, asahan na ang mas mainit at malinsangang panahon. Ngayong araw, 5 lugar ang maaaring makaranas ng Danger Level Heat Index. Kasama rito ang Sangli Point, Cavite City, na maaaring umabot sa 44 degrees Celsius at Dagupan City, Pangasinan na may heat index na 43 Celsius. Gayun din ang Tayabas City, Rojas City at Dumangas City ay nasa magkakaroon ng heat index na 42 Celsius. Patuloy na paalala sa publiko, iwasan ang mabilad ng matagal sa init ng araw at palaging uminom ng maraming tubig upang hindi ma-dehydrate. Good morning, Ani, at sa ating mga kasangbahay. Makararanas ng kalat-kalat na bagyo sa buong Northwest Georgia dahil sa mga inaasahang bagyo. Ito ang humahataw na balita ni Imelda Andrada. Hataw Balita ngayon. Inaasahang mararanasan sa Northwest Georgia ang mga kalat-kalat na mga bagyo. Ang mga bagyong ito ay kikilos patungong Southeast Georgia, Metro Atlanta at Central Georgia kung saan posibleng magdulot ng mapanganib na panahon magdamag. Pangunahing banta ng mga bagyong ito ang malalakas na bugso ng hangin, pag-ulan ng yelo o hail, mga isolated na kaso ng buhawi o tornado, madalas na pagkidlat at malalakas na pagbuhos ng ulan sa ilang lugar. Bagamat hindi naasahang magdudulot ng malawakang pagbaha, nagbabala ang mga forecaster na maaaring magkaroon ng mabilis na pagbuhos ng ulan na aabot sa humigit kumulang half inch hanggang 3/4 of an inch sa maraming lugar. Inilagay ng Storm Protection Center sa slight risk o level 2 out of 5 para sa severe weather ang mga lugar mula sa malayong bahagi ng Northwest Georgia hanggang sa mga bahagi ng Metro Atlanta. Samantala, ang mga nasa Columbus to Macon line ay nasa marginal risk o level 1 out of 5. Sa kabila ng mga bantang ito, inaasahang magiging mas tuyo at maaraw na kondisyon sa katapusan ng linggo kung saan maaaring umabot ang temperatura sa low 70s pagdating ng linggo. Imelda Andrada, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Umangat ang stock market sa New Zealand matapos ang pag-anunsyo ni US President Donald Trump sa pansamantalang pagpapahinto ng pagpataw sa pandaigdigang taripa. Ito ang humahataw na balita ni Early Briones. Hataw Balita ngayon. Nakaranas ng malaking pag-angat ang merkado ng stock New Zealand sa loob lamang ng 30 minuto matapos buksan ang kalakalan. Tumaas ng humigit kumulang 400 na puntos o 3.57% ang NZX Top 50 Index, kasunod ng inanunsyo ni US President Trump sa pansamantalang 90 days na paghinto sa pagpataw ng ilang pandaigdigang taripa maliban sa China. Sinundan ito ng isang masiglang rally sa Wall Street kung saan nakapagtala ang S&P 500, isa sa pinakamataas na pag-angat sa kasaysayan ng Wall Street mula noong World War II na nagpa-boost naman sa kumpiyansa ng mga investor.
Samantala, ang pansamantalang paghinto sa mga taripa ay tiningnan bilang isang pansamantalang kaluwagan mula sa tumitinding tensyon sa kalakalan, partikular sa pagitan ng Estados Unidos at China. Bagamat ang desisyon ni Trump na itaas ang taripa sa mga produktong galing China hanggang 125% ay nagpapahiwatig ng patuloy na pagbabago at hindi tiyak na sitwasyon. Ang pandaigdigang rally ng kaluwagan ay umabot din sa New Zealand na nagpapakita ng pagiging sensitibo nito sa mga galaw ng pandaigdigang merkado at sa pagbabago ng mga patakaran sa kalakalan. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Samantala, patuloy na nararamdaman ng ilang mga bansa ang epekto ng suspensyon ng taripa ng Estados Unidos. Samantala, hinikayat naman ni US President Donald Trump ang mga Amerikano na bumili ng stocks. Ito ang humahataw na balita ni Noel Poliarco. Hataw Balita ngayon. Inanunsyo ni US President Donald Trump ang 90-day suspension ng mga taripa na makakaapekto sa karamihan ng mga trading partners ng US maliban sa China. Ilang oras bago ang announcement, nagpost si Trump sa Truth Social ng "This is a great time to buy" na nagdulot ng pinakamalaking rally sa merkado sa kasaysayan. Bunsod nito, nakatanggap si Trump ng paratang ng posibleng manipulasyon sa merkado at inside trading, ngunit walang direktang ebidensya nito. Habang niluwagan ang taripa sa ibang bansa, lalo namang pinatindi ni Trump ang laban kontra China sa pamamagitan ng pagtaas ng taripa sa kanilang mga produkto ng 125%. Samantala, bumoto ang European Union na magpatupad ng kontrataripa sa mga produkto ng US. Sa ngayon, bahagyang ipinatutupad ang mga ito, ngunit maaari pa ring bawiin kung magiging matagumpay ang mga negosasyon sa pagitan ng mga panig. Noel Poliarco, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Inaprubahan ng House Republicans ang legislation na lilimita sa kakayanan ng mga hukom sa Estados Unidos na magbigay ng nationwide injunctions. Ito ang humahataw na balita ni Jenny Rico. Hataw Balita ngayon. Aakyat na sa Senado ang panukalang batas na maglilimita sa US judges na magbigay ng nationwide injunctions. Ito ay matapos aprobahan ng House Republicans ang legislation na maghihigpit sa federal judges na magbigay ng opinyon at direktiba na magkakaroon ng national consequences. Sa halip ay magkakaroon ng bagong proseso kung saan ang mga kasong may implikasyong interstate o multi-state ay kinakailangan dumaan sa pagsusuri ng isang random na 3-judge panel. Ayon kay Representative Darrell Issa, ang pangunahing may akda ng panukalang batas, isa sa mga isyong nais nilang solusyonan ay ang tinatawag na judge shopping, kung saan pinipili ng mga plaintiff o nasa sakdal ang korte batay sa ideological preference ng hukom. Samantala, hindi naman inaasahan makakapasa ito sa Senado kung saan lamang ang bilang ng Republicans sa 53 to 47 at kinakailangan ng 60-vote threshold upang maipasa ang isang panukalang batas. Jenny Rico, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Magkakaroon ng virtual pre-voting enrollment assistance sa Japan para sa mga kababayan nating botante. Samantala, magsasagawa naman ang Embassy Outreach Mission sa Cardiff, United Kingdom sa April 26. Ito ang humahataw na balita ni Lynn Perez. Hataw Balita ngayon. What's up, kabayan? Inanyayahan ng mga kababayan natin sa San Francisco area at mga karatig lugar sa Filipino Food Crawl. Magsisimula ito sa April 13 hanggang 30 kung saan itatampok ang iba't ibang mga Filipino dishes at meron ding paraffol. Para sa kumpletong impormasyon, bumisita lamang sa pcgsanfrancisco.org/Filipino Food Crawl. Maghahandog naman ng virtual pre-voting enrollment assistance ang Embahada ng Pilipinas sa Japan para sa mga registered voters sa lugar. Gaganapin ito sa April 16 to 17, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Sa mga interesadong dumalo, mag-register lamang sa link or scan ang QR code na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Japan sa facebook.com/PHL in Japan.
Samantala, magsasagawa naman ng Embassy on Wheels sa Al-Asa, Saudi Arabia mula April 18 to 19 sa Grande Hotel. Ilan sa mga serbisyong ipagkakaloob sa ating mga kababayan ay ang passport services, notarials, authentication at civil registry. Pinapayuhan ang mga kababayan nating magdala ng cash bilang mode of payment. Magsasagawa naman ng Embassy Outreach Mission sa Cardiff, United Kingdom sa April 26. Limitado lamang ang maaaring ma-accommodate sa araw na ito kaya't magpa-register na sa pamamagitan ng pag-scan sa QR code na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa UK sa facebook.com/PHLinUK. Lynn Perez sumahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Melbourne, Australia, ako si Nina Bascon. Magandang araw po. Ilang veteranong sundalo ang dumalo sa pagdiriwang ng ika-83 taong anibersaryo ng Araw ng Kagitingan ang naglabas ng kanilang kahilingan sa Pangulo. Si Mel Aquino, humahataw. Hataw Balita Ngayon. Ginunita nitong nakalipas na Miyerkules ang ika-83 taong anibersaryo ng Araw ng Kagitingan sa Mount Samat Shrine sa Pilar, Bataan. Pinangunahan ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama ang mga opisyal ng pamahalaan at mga veterano ng digmaan. Sumentro ang talumpati ng Pangulo sa sakripisyo ng mga sundalong nagbuwis ng buhay noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ayon kay PBBM, nagsilbing inspirasyon ang kanilang kabayanihan upang patuloy na isulong ang kapayapaan sa bansa. Ngunit napansin ng mga dumalo na wala umanong nabanggit ang Pangulo tungkol sa mga benepisyo para sa ating mga veterano. Dahil taga Makati kami, inaasahan namin sana ma-increase yung aming benefits na sa PIBAW, veteran. Saka madagdagan man lang, yun ang aming sana inaasahan. Pero wala, hindi nabanggit. Pero ganun pa man, saludo pa rin kami sa anniversary ng Araw ng Kagitingan. Hindi rin naiwasan ng ilang veterano na ikumpara ang naging talumpati ng Pangulo sa mga pahayag ng mga naunang administrasyon. Kaya't panawagan nila na sana'y madagdagan kahit kaunti ang kanilang natatanggap na benepisyo. Compared doon sa dati, in-announce ni Digong na-implementation. Sa ngayon, wala pa kaming natatanggap na benepisyo. Dagdag ng aming benepisyo. Ito ang administrasyon. Sa ating Pangulo, alaala niya naman. Bigyan sana kami kahit agreement. Sa paggunita sa ika-83 taong anibersaryo ng Araw ng Kagitingan ay inalala ang kabayanihan ng ating mga veteranong sundalo na lumaban para sa ating kalayaan. Mel Aquino, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Hinihikayat ng Department of Trade and Industry o DTI, Nueva Ecija, ang mga tindahan sa bawat pamilihang bayan na gumamit ng digital weighing scale. Layunin ng ahensya na magkaroon ng tamang timbang sa mga ibinebentang produkto at maiwasan ang dayaan sa paggamit ng mga analog o conventional na timbangan. Si Danny Monar, humahataw. Hataw Balita Ngayon. Patuloy ang panawagan ng Department of Trade and Industry o DTI Nueva Ecija sa paggamit ng digital weighing scale sa bawat pamilihang bayan sa lalawigan. Ayon sa DTI, bagamat hindi ipinagbabawal ang paggamit ng mga conventional weighing scale, malaki niya ang pagkakaiba ng timbang sa tradisyonal na ginagamit kumpara sa digital na timbangan. Yun, halimbawa, bumili ka doon sa karnihan, ang binilan mo yung manual, bumili ka 1 kilo. Pagkatapos ngayon kita mo, mabilisan lang yun. Minsan may konting diferensya. Check nila sa digital, makikita mo yung tunay. So from that point, na-realize namin na kung talagang masasanay yung mga tao doon sa mga paggamit ng digital as part ng DTI Nueva Ecija Public Market Digitalization Program, palagay ko medyo hindi man babawasan, baka totally mawala yung dayaan sa timbang. Sa panayam ng DTI sa mga tindahan, mas binibilhan ng mga consumer ang gumagamit na ng mga digital weighing scale dahil sa convenience at sakto sa timbang.
po ang digital, actual na total price na po ang ginagamit natin dyan. Kunwari, pinindot nyo yung 100, lalabas na po kagad kung magkano po yung presyo niya, hindi kayo madadaya. Naman po. Doon po kasi sa analog na ginagamit natin dati, kasi siya, hindi mo alam kung magkano talaga. Lalo kung hindi ka marunong tumawas, hindi mo po kagad yung sasabi kung magkano yung presyo. Mas pabor din po ito sa mga bumibili. Kasi po, makikita nila kung magkano talaga yung presyo na binibili nila. Ayon pa sa DTI, bagamat marami pa rin anyang gumagamit ng analog weighing scale, paalala ng ahensya na kung may duda sa nabiling produkto ay mainam pa rin na timbangin sa timbangang bayan upang matiyak na ang binibili ay sakto sa timbang. Danny Monar, humahataw sa balita ngayon. Hataw balita ngayon. Sugatan sa pamamaril ang self-confessed drug lord na si Kerwin Espinosa na kasalukuyang tumatakbo bilang mayor ng Albuera, Leyte. Ayon sa mga polis, naghihintay sa Espinosa na makapagsalita sa kampanya ng barilin ng suspect na nagtatago sa kisame ng States. Bukod kay Espinosa, may dalawa pang nadamay sa insidente. Hataw balita ngayon. Mariing kinundina ng Commission on Elections ang pamamaril kay Kerwin Espinosa. Sa inilabas na pahayag, sinabi ng komisyon na kailangan matukoy at mapanagot sa lalong madaling panahon ang mga responsable sa insidente. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ang halalan ay hindi kailanman tungkol sa pagpatay, kundi sa pagbibigay buhay sa ating demokrasya. Alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Biyernes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau, Pag-asa. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Biyernes, April 11, 2025. Wala pa rin naman tayong binomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero sa ngayon, meron tayong ITCZ or yung Intertropical Convergence Zone na nakakaapekto dito sa may Mindanao. Malaking bahagi po ng Mindanao ang makakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Samantala, meron din tayong easterlies or yung mainit at malinsangan na hangin na nanggagaling sa Dagat Pasipiko na umiiral dito sa may Luzon at Visayas. Para naman sa ating gale warning, wala tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:45 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:09 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. Napanood natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Shanil Dominguez. Tandaan po, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Natapos na ang unang round ng UNTV Volleyball League Season 3. Na kung saan dala ng NHA Home Masters at PNP Lady Patrollers ang huling panalo bago magsimula ang second round sa darating na linggo. Ang detalye sa report ay magmumula kay Jed Neresina. Sa unang game kahapon, isinara ng NHA Home Masters ang first round ng UNTV Volleyball League Season 3 sa matikas na panalo kontra DFA Emissaries sa score na 3-1. Sa unang set, lumamang sa attack points, blocking at service aces ang DFA, dahilan para makuha nila ang set sa score na 25-16. Ngunit bumawi naman agad ang NHA sa ikalawa hanggang ikaapat na set matapos pumorsyento sa attack points at service aces. Hindi na nagpatinag ang Home Masters at sinelyuhan ang laban sa score na 21-25, 20-25 at 14-25. Maganda ang nilaro nila ngayon, tsaka maganda yung tulong na
yung pag-viewing namin, panonood namin ng game ng mga bawat team para malaman nila yung laro para magamit nila. Nag-concentrate kami sa depensa. Sana makapasok kami ng semifinal kung papalarin at saka mag-improve pa talaga. Malaki pa pag-improve ang dapat namin makuha. Depensa. Ito na ang ikalawang panalo ng NHA sa season habang tuluyan nilang napigilan ng emissaries sa pag-usad sa standing. Nag-improve naman kami, awat tulong. Tapos, connection medyo okay sa amin. Saka yung teamwork medyo kulang pa pero sana sa susunod ma-improve pa rin namin. Target namin ngayong team ngayong season is mag-improve syempre and tumalo din ng mga team. Projects. PhilHealth Consulta Health Insurers kontra NCMH Wellness Warriors sa Game 2. Okay, it's 5:47 ng umaga mga kasambahay. Shout out na agad tayo. Okay. Shout out tayo mga kasambahay. Joshua, Justin, Rodrigo, JC, Belinda. Maraming salamat of course. Ronald, Chrislen, Conrad, Sam, Adet. Thank you very much. Bernie Almasar, Jobert Paraon, Alex Montesa, Diosa. At syempre si Ginoong Mr. Nakalimutan ko yung pangalan. Lahat po sila shout out natin, mga kasambahay. Pinababati ni Diyos ang kanyang mama na si Sis Joy Ibanez. Thank you very much. Engineer Edison Ico, maraming salamat po sa inyo. Ang lahat ng mga doctors and paralegal at ganoon din yung mga kasama nating mga staff, medical staff na narito sa MCGI Charity Center. Kami po ay nagpapasalamat
Sa lahat ng mga sumusubaybay sa amin po sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo, maraming salamat. Shout out din sa lahat ng mga nakikinig. Mr. Ladjaw, nakikinig sa atin yan. Sa Hataw Balita ngayong umaga, kami po ay nagpapasalamat sa pagtutok nyo dito sa Hataw Balita at ganun din sa mga nakikinig ng Radyo La Verdad 1350. Mga kasambahay, kung may mga storya kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede nyo po ito muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at click ang subscribe button. Gayun din sa aming Facebook at TikTok accounts, mapapanood nyo rin po ito sa iba't ibang mapapanood nila dito ang iba't ibang mga programs ng UNTV, pati na po ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula po sa Kawikaan 11:9. Pinapatay ng masama ng kanyang bibig ang kanyang kapwa. Ngunit sa kaalaman ay maliligtas ang matuwid. Yan po ang umahataw na balita ngayong umaga ng Biyernes, 11 sa buwan ng Abril 2025. Sa ngalan po ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV, Radyo La Verdad 1350, at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Sa ngalan po ni Amigo Sherwin Colubong, ako po si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.